Hello, hello, Hey, ma'am. Hello. good evening, Ma'am Verna. Good It's a evening. pleasure to Good have you Hello, evening. with sir. us. Good evening. I'm very Good sorry evening, for ma'am. a little hit. No It's okay. problem. In service naman po of the of the Republic. Yes, sir. Trabaho yan para sa bayan. Emergency lang. Yes, sir. Good evening po. Sige. Thank you ulit sa invitation ninyo sa FEO, sir. Maraming salamat din, Ma'am Verna. Alright, so guys, sa ating mga manonood, I'd like to introduce you all to Police Lieutenant Colonel Verna L. Kabuhat. She is a subject matter expert from the EEMD and the PNP FAO's representative sa ating live stream. The part 3 ng Usapang Gun Laws with PNP FEO. So, maraming And salamat. ulitin mo, Charles, yung in-announce natin kanina, yung separation And yes. ng... Oo nga. And Yes. originally, when we started off, actually, yung pinlano namin tong, Jason, tong live stream na to, we were looking forward to, to getting yung questions about PTC FOR. And we realized, and Ma'am Verna was politely informed us nga na iba pala yung, yung subject matter expert, ng PTC FOR Secretariat at ng EEMD. So if we are going to get a subject matter expert talaga na specialized sa PTC FOR strictly only topics at mga question, mas magandang kumuha tayo ng subject matter expert from the PTC FOR Secretariat. So Police Lieutenant Colonel Ma'am Verna, sana po matulungan nyo kami na makahanap din ng ng subject matter expert doon. I don't mind dropping by sa Krami sometime para mag-issue ng letter of request if that is needed. Kasi marami po tayong mga kababayan, ang daming tanong dyan eh. Kahit sa sa FB groups, ang daming nagtatanong sa dyan ng PM, private message, dahil mga tanong sa yung mga gun ban, PTC FOR, pwede ba yung ganito, pwede ba yung ganyan. And I would like to do them all a service by hoping na makakuha tayo ng subject matter expert and bringing the important information to the public in service of our Filipino and even OFW na viewers. Yes. Please go ahead, ma'am. The Chief PTC4 Secretariat and nag-antay lang ako ng response time. But it would be better also, sir, na mag-send tayo ng letter request. Kahit i-course through muna sa akin ako na mag-hand carry doon. No. Para Absolutely. Kayo, sir. Yes, sir. Thank you very much, Ma'am Verna. I'll be more than happy to arrange that. I'll do my part para makaka-bring tayo dito ng mga subject matter experts. Kasi guys, alam naman natin that, itong usapang gun laws na to, parang ito lang yata yung very in-depth na discussion about gun privileges that we do here on a regular basis sa internet, and it's very important, lalo na ngayon na may mga gun ban. Maraming mga nagtatanong kung ano ba yung mga pwedeng gawin, kailangan gawin pag gun ban. May mga reservists, iniisip nila pwedeng lumabas. or magtanong kung pwede mo magkaroon ng 556 pag reservist. Wag na wag. Wag yung guys, gagawin. Hindi pa natin na-lift yun. Hindi pa na-lift yung ban na yan. So, sige. Sige. Alright, so I think, na tayo? We can begin with the questions. Guys, okay na ba? Go ahead, Charles. Alright, so sige. So, Ma'am Verna, alright. So, we have a bunch of very interesting questions here. A lot of these from our audience, so we can begin. We're going to, the questions are mostly going to be just about yung mga LTAP and a few things na nangyari. Okay? Yes, sir. Alright, so sige. We can begin. So number 1 na question natin. Statistically, what is the most common caliber used in gun crimes sa Pilipinas? Okay? So, ano ba yung pinaka-common na kalibre na ginagamit sa mga gun crimes? Ito ba ay 5.56, 7.62 ba yan? Or ito ba ay 22, 38, 45, 9mm? Ano kaya? Okay, sir. Sir, I'm very sorry pero hindi ako makabigay ng specific na sagot kasi okay lang. We have a number, sir, na is based namin, sir, on the request for the granting of the final amnesty. Kailan sir hindi pa nabigay sa amin ng the Directorate for Investigation and sila naman yung may statistics, sir, doon sa mga crime incidents nationwide. And then also our arms doon, sir. So, hindi ko mabigay sa inyo yung fixed number. Pero we're still waiting and then I can give you the exact number, sir, para ma-announce mo na lang. Sige po. Maraming salamat, ma'am. No problem. We can do that. If I have to guess, either 9mm or 45 yan. Ako, my guess it's 22. Charles, if I have to guess, either 9mm or 45. Ako, 22 yan. I mean, 22 is super common kasi sa Pilipinas. Para lahat ng sobrang daming political, ba erga na kino-convert sa 22? Ako, dami niya dito. Baka 45. Hula ko 45. Oh, I'm gonna guess it's 22. Pero sige, who knows? We will find out in a future episode. So, salamat po, Ma'am Verna. Okay, so sige. So, as of August 9, 2023, Next. ano ba yung total number natin ng mga LTAP holder? Okay, sir.
Sir, ang data ko na hawak dito, sir, is August 4, 2020. Oh, no problem, no problem. So, ang licensee natin, sir, ang valid licensee natin, sir, yung may baril, sir, na firearm registration. Ito yung kinuha namin, sir, kasi yung may ibang LTAP la holder na wala naman silang baril. Okay. Yung mga ganun pala, no? Opo, sir, kasi iba dalawa yung requirements bago makakuha ka ng firearm, sir, is dapat may LTAP ka. So, hindi namin yung LTAP lang, sir. Kaya merong iba, sir, nag-apply lang pero wala na. So, yung binibigay data, sir, is yung firearm registration. So, nationwide, sir, meron tayong total, sir, na registered na firearm holder is 2,117,284. So, that 284. Excellent. August 4, sir. And ang valid niyan, sir, valid is 1,237,298. Sir. And then, of this valid, sir, dalawa po yung license na to, sir. Individual at saka juridical entity. So, si license citizen or individual, sir, ito yung individual na mag-register doon sa FEO system natin, sir, or the Firearm Information Management System. Ang isa naman, sir, is si juridical entities. Itong may mga security agency, sir, yung mga GGO or government organization, sir. So, ito yun naman. Security agencies. Yeah. So, ang licensed citizen, sir, sa 1,237,298. Sa licensed citizen, sir, ang valid is 680,301. 680,301. Ito yung valid LTAP holders. Hindi expired. Ma'am, sorry po? Licensed citizen, sir. Licensed citizens. Tapos, na valid yung firearm registration. Kung valid yung firearm registration, sir, presumption is valid din yung LTAP nila. Kasi you cannot your registration unless valid yung LTAP mo. Correct. So overall, 555,997. Overall, sorry, come again, ma'am. Naputol lang po. 556,997 for juridical entity. So kung i-add up natin yung dalawa, sir, that is 1,237,298. Yan yung valid, sir. Ang expired naman, sir, not renewed as of August 4, 2023 is 485,683. 683. Wow. So, 400. Ang dami pala na expired. Meron tayong ganyan na expired, sir. Meron din tayong 394,303, sir, na expired siya, sir, pero hindi namin siya subject for police operations or can be the subject, hindi din siya ma-renew, sir, for the reason na voluntary diniposit siya, sir. So, hindi namin siya consider, sir, na subject for police operation. Expired siya, sir, pero hindi siya kailangan na i-renew. Example, sir, yung declare na loss. So, pag i-declare siya na loss, sir, hindi namin siya binibilang na expired for renewal kasi loss siya, sir. Yung diniposit dahil wala pa siyang time for renewal. So, yung under investigation, sir, na kuha sa crime. So, expired siya, sir, pero not renewable in the FEO system, 394,303 siya, sir. So, a total 2,117,284 ang total firearm registered sa Firearms Information Management System natin, sir. Wow. I didn't know the 485,000 pala yung 683 na yung expired na LTA. Yes, sir. That is huge. That is huge. That is why, sir, really exerted effort. Kumbaga, lahat na ng effort i-maximize namin. Kagaya nito, sir, massive information. Meron din kami, sir, kung nakapanood kayo ng movie sa sir, meron kaming announcement doon, sir, na under the law, a responsible owner, ito yung kailan i-renew, 6 months before the expiry date, because failure to renew on or before the expiry date, pwede siyang revoke, sir. Meron kami sa ni-require din namin yung mga local police, sir, na mag-put up ng mga tarpaulin, sir, na reminding lahat ng mga licensed gun owners to renew their firearms, otherwise they will be subject to police operations. Aside from the continuous ang tawag namin yan, sir, is IECs or Information Education Communication. Meron din kaming continuous, sir, na yun yung revitalize katok, sir. Di ba, sir? Yung kinakatok, nire-remind sila. Yes, sir. And then yung
continuous namin, sir, na caravan, LTAP caravan nationwide. Yes. Kasi nandun na lahat yung mga services sa isang setting. Purposely, sir, para wala na talaga silang rason na wala akong time pumunta doon kay malayo and everything, sir. So, yan yung isa sa mga effort namin, sir. And then, isa na dinagdag ng FEO, chief namin ng FEO, sir, si Police Brigadier General Paul Kenny Tuluca, sir. So, ang initiative na ginawa natin ngayon, sir, is bawal bumili, mag-purchase, or mag-transfer ng firearm sa isang licensee kung meron siyang expired na firearm. So, yan Yes. Yun nga pala, hindi ko nabanggit yung kanina kay Jason. Jason, may ganun palang update sa atin. If meron kang expired na registration, sabihin may 10 kang baril, isa doon expired yung registration, hindi ka pwedeng bumili or matransfer ng bago until ma-renew mo yung expired mo na registration. Yes, sir. It's important. It makes sense kasi Tama naman. It makes sense kasi hindi mo nagawa yung due na responsibility mo doon sa mga previous guns mo, hindi ka allowed. Correct. And Pero forward namin, sir. Actually, galing ako kanina ng conference, sir, sa National Task Force Oversight Committee on Illegal Drugs. Kasama din si FEO doon members. Invited, sir, is isa doon sa pinag-usapan, sir, is soon i-reflect na doon sa National Police Clearance kung meron kang unrenewed na firearm or meron kang nawala na baril, report mo pero hindi mo pa nabayaran yung admin fine. Yan yung way forward namin, sir, na para isa na lang na records lahat, sir. Makita na at a glance doon sa PNP namin na ini-issue na National Police Clearance. yes, ma'am. Kasi kung hindi pa kasi yung mga ganito information, this is very useful to a lot of gun owners. And nabibring up lang natin siya sa mga ganitong discussion. Kahit ako nga, both na natutuwa ako na marami ng gun LTAP holders sa Pilipinas, pero medyo nakakalungkot din isipin na mataas din yung total expired. However, I would like to say din na siguro marami din sa mga total expired dito yung mga either namatay na or nagkasakit, walang pang-renew talaga. Hirap ng buhay. Nag-abroad. Nag-abroad. Pwede rin yun. May actually, may ano din kami niyan, sir. May ginawa din kami. So, despite na kinatok, duda na rin kami dyan, sir, na meron din kasing provision ng batas, sir, na failure to renew under sa Section 19, sir, ng failure to renew on 2 occasions, di ba, sir, nakalagay doon. Yes. Count for perpetual disqualification to possess firearm. So, we start implement that provision of the law, sir. As of this date, sir, meron na tayong 3 region na nag-sample kami, sir, ng randomly lang, sir, namili kami, sir, ng mga 50 na mga hindi talaga nagalaw, sir, na mga registration, sir, 2012, 2015 kasi ang LTAP license tagal na. 4 years lang, sir. So more than 2 occasion na talaga, sir. So ni-revoke namin, sir, and they are perpetually disqualified kasi baka nakasama na nga doon, sabi niyo, sir, na baka patay na, nag-abroad na, wala na talagang interesado. So, perpetually disqualified. So, at least matanggal siya doon sa considered na sir, na for renewal na baril, sir. Kasi once na-revoke yung license mo, sir, doon ka na naman, sir, sa database namin na not renewable because revoke siya, sir, and perpetually disqualified to possess firearm. So, yan yung mga other initiative namin. Pero ma'am, paano po ba yung mangyayari dyan? Kasi I think napakahirap din nun kung marami kang firearms and kahit, kahit isang araw lang mag-expire yung registration mo, that counts as one na. Kasi kung may 20 ka na baril, 2 occasions, sir. 2 occasion na hindi ka nag-renew. So, kung isang baril mo niyan, sir, hindi mo ni-renew for 2 occasions, so maging perpetually disqualified ka. May remedy naman tayo, sir. Pwede ka namang mag-request for restoration. Like, for example, sir, may iba na ganyan, sir, is may nalaman kami, sir, na nawala na pala, kaya lang hindi na niya na-report. So, kung nawala pala yun, sir, i-declare lang niya, sir, na nawala na. So, pwede naman siya mag-appeal for restoration. Kasi, like, for example, sir, sport shooter ka, perpetually disqualified ka, sir, dahil hindi na rin yung isa mong baril na akala mo naman, sir, wala o nawala na, or akala mo, sir, ni-report mo na sa police station, that's enough na, sir, under naman sa FEO policy natin, sir, under the law, dapat i-report mo, sir, and then dadaan sa FLRB or the FEO License Restoration and Revocation Board kasi gagawa namin yan ng resolution, sir, and then kung mag-penalty ka ba or hindi. So that's the time, sir, na malagyan yan doon sa system, ma-reflect sa system, sir, na lost or wanted loss, sir. So, yun lang, sir. May available remedies naman, sir. Okay. Pero ma'am, sabihin natin ako may 10 akong baril.
Kasi usually, pag pinag-renew natin yan, sabay-sabay natin nire-renew yan eh. Kasi hassle pumunta, magpa-renew ng isa-isa. So, ginugroup. Kaya lang, ang problema doon, paano pag 10 yung baril ko, tapos yung 2 kong baril, nag-expire yung registration na isang araw lang. Perpetually disqualified na ba? Hindi, no? 2 times daw, Charles. 2 consecutive, Sir, so 2 consecutive. So, matagal na panahon yun. Matagal, yeah. Matagal. Consecutive necessarily, sir. 2 occasions. 2 occasions. For example, sir, sa 20, dapat na-expire siya. 2015, hindi ka nag-renew. After 2 years, or 4 years ang firearm registration noon, sir. 2019, hindi ka na naman nag-renew, sir. That's the 2 occasions. Okay. So, 2 complete registration cycles yung kailangan lumipas para ma-disqualify ka perpetually. So, taon yon bago mangyari yon. So, this is really more applicable to people na mga ganun, yung malamang namatay na. Yes, sir. Yun yung namin. Ganon. Nakita namin, sir. Dahil yun na nga, sir, yun pa, hindi naman nagre-report do under the law. Dapat yung mga surviving dapat i-report na namatay na at saka i-surrender yung mga baril nila. Okay. Pero kung nag-expire lang yung license at registration mo ng isang linggo, nakalimutan mo lang mag-renew dahil hindi ka pinag-leave sa company. Okay lang yun. Hindi naman yun. Hindi bilang yun, di ba? Pero na-renew mo naman din siya ng the following month. Okay lang naman yun, di ba? If we will strictly read the provision of the law, sir. Yes. I know. To renew on or before the expiration date. Yes. Kasi dapat ganon. Shall cause, meron pa yun, sir, shall cause the automatic revocation of, nasa RIRR yan, sir, na section. Pero namin kami na ganon yan, sir. Doon kami, sir, sa 2 occasions, kasi 2 occasions. Okay. Intention yun, sir, na baka yun na nga, isa na yun doon, sir, ang mga namatay na, nag-abroad, yung interesado, sir. Yan, sir. Para mabawasan natin yung 485,000, sir, na inabol. And good news din, sir. Kahit 485 yung natin, sir, expired. Meron din kaming data, tinignan namin, sir, from January to July 30, 2023. Ang turnout naman natin, sir, na nagpa-renew is 179,633. So, ito na yung nagbunga naman yung effort namin, sir. We are very happy dito, sir. Pero hindi pa, tumitigil pa rin, sir, actually, ang instructions ng TCDO namin kanina, sir, dati namin CSD Director, si Police Lieutenant General Michael Dobria, sir, na lahat, pati si PCR, quad staff talaga, sir, na mag-concern. Hindi lang to trabaho ni FEO, hindi lang to trabaho ni CSG, lahat tayo magtulungan para katukin pa yung iba, baka hindi nila alam na madali na lang mag-renew ngayon and then bring the services to the community talaga, sir. Yes, ma'am. Sana nga talaga. Kasi tsaka ang mahirap din kasi dito yung sa mga probinsya. Marami sa mga Pilipino kasi sobrang layo ng tina-travel para makapagpa-renew ng license. I've heard stories na kailangan nila magbiyahe ng 20 hours. Yes, sir. Lalo na yun sa mga nasa remote islands talaga. Sobrang hirap. Na ang lang kasi, ang counterpart pa lang ngayon ng CSG, sir, yung RCSUs, which is kadalasan nasa regional offices. Pero meron na rin MOA, DCSG namin, sir. With the SM, sir, na halos mga SM, sir, na nag-open sila, sir, na pwede mag-open sa kanila ng SAC, sir, yun, Stakeholders Assistance Center, sir. Nandun na yung mga RCSU personnel at saka in-schedule lang nila sa yung pag-conduct ng neuro at saka drug test. Parang karaban din, sir. And then, of course. Namin, sir, is magkaroon ng SAC or Stakeholders Assistance Center, sir, sa lahat ng provinces, sir. So, in the making pa yung MC namin or Memorandum Circular namin yan, sir, for approval po ni CPNP, sir. Ayun nga, ma'am. Sana po if possible nga po, ma'am, sana kada police station magawa yung firearms processing. Kasi kawawa yung mga nasa probinsya na sobrang layo talaga, no? I mean, dito sa Metro Manila kasi lahat tayo compressed. Yes. Siksikan tayong lahat so lahat malapit, di ba? Alam ko ma-traffic pero malapit pa rin. Pwede pa rin. Pero sa mga probinsya talaga, I can imagine, may mga nagsabi sa akin ito, kailangan lang mag-travel ng 20 hours para lang ma-reach yun. Tapos minsan may bagyo pa. Sobrang hirap. Minsan walang pera. Ang hirap ng buhay. May nagkasakit. Walang nakuha. Talagang hirap na hirap sila. Bound sa utang.
And sana maano talaga, no, may grace period para para maalalayan din yung mga garo. Kasi kawawa rin naman, kawawa rin yung mga tao na gano'n. Another question din pala, ma'am. And this is a question that was brought to me. Kasi itong PTTFA, ever since na nag-create ako ng video nun sa YouTube, ang dami nagtatanong sa akin, yung online PTTFA natin. So, maganda na siya. Nakatulong siya, no? Kaya lang ang challenge natin kasi, ma'am, yung proseso na yon, it still requires yung pagkuha ng OP number. Yes, yung OP number na yon, doon nagkakaproblema yung maraming mga gun owners natin. Kasi the OP number has to be given to you through text or Viber or, I don't know, email or something like that. And nahihirapan tayong kumuha ng, yung time na yon, yung from time na mag-fill up ka ng form to the time na mabigyan ka ng OP number, I've heard anywhere from a few days. Yung iba umaabot ng 30 days, hindi pa nabibigyan ng OP number. So I hope may magagawa po ba tayo, ma'am, para i-automate na yung generation ng OP number na yon, para pagka-register mo ng form, kuha mo kagad yung OP number, lagay mo na kagad doon para okay. Actually, sir, not necessary naman, sir, kailangan natin na yung conventional na magkuha ng OP. Pwede naman tayo magbayad online, sir, through the link BIS ng Land Bank. Basta may account lang kayo, sir. May online account, sir. Ipasok nyo lang yung link BIS na account ng Land Bank. Pasok kayo sa PNP, FEO, andun yung PTT, sir. Pwede tayo online. Secondly, sir, yung GCash, wino-workout pa namin sa Land Bank na ma-incorporate na rin siya doon sa link BIS, sir. Link BIS. Okay. Opo, sir. Pwede na rin online. So, yun yung we are still asking for the indulgence ng stakeholders nga namin, sir. Part of the birth pains. Hindi pa talaga siya perfect, sir. Pero nakita na mga issues, sir. And then, na lang namin yung ma-incorporate kay Land Bank, sir, yung GCash. Pero kung hindi nyo gusto yung conventional, sir, pwede po link-based. Di ba, sir, nakita nyo naman siguro yun, sir, paano magbayad online? Hindi, yes ma'am, tama po. Pero required kasi yung OP number para magbayad ka online. You cannot move forward without the OP number. Hindi kami pwedeng, even if may pera kami gusto namin magbayad ng OP number, we cannot pay without the OP number. So, kailangan muna namin fill upan yung form, hintayin na makuha yung OP number, and then saka pa lang kami pwede magbayad. Okay, sir. Ayun. Sana ma-automate. Balikan kita, sir, sa staff ko, sir, pero ang alam ko, sir, hindi na kailangan ng OP number sa link na na-try mo, sis. Yes, I would like to try that in the future. Pero ngayon, wala pa akong So, yung link B, sir, bala ko mukha numbers. Patawag ko lang kayo ulit, pabigyan ko kayo ng info, sir. Hindi siguro na-introduce niya, sir. Yes, sige, ma'am. Salamat po. And if we can eliminate yung OP number completely, yung diretso na, fill up ng form, bayad, wala ng OP number, I think mas okay yun kasi yun lang yun lang yung bottleneck ngayon eh. Apo, sir. Basta yung link B, sir, ako, sir, nakatry kasi ako niyan sa Inawat. Hindi lang alam lahat ng iba gamitin yung link B, sir. Sa Google, sir, i-type lang yung link B. Pero, bigyan kita ng infomercial, sir. Meron na rin yung, sa yung staff ko. Meron akong gipa-ready niyan, sir, na AVP para yung instructional material, sir. Sige po, ma'am. I'll be happy to make another video about that kasi marami tayong mga Pilipino na kababayan na nagtatanong sa akin kung paano ba malusutan yung OP number requirement. Kasi kahit ako, ang time na nag-apply ako ng PTTFA, and that was a couple of months ago. I think that was back in October ba yun. Okay naman siya eh. Hindi pala. Just a few months ago, nung tinry ko siya, okay naman siya. It took a few days. Pero sabi ko nga, mas maganda kung fully automated na yan. As in, fill up form, bayad, tapos auto-generated to PDF na yung parang yung may iba nating government forms. Pero anyway, sige, maganda pong, at least may maganda na bring up na natin yan. Hopefully, we can see that improvement in the future. So, maraming salamat. Okay, so sige. Here's another question. So magandang tanong yan. I don't know if you have the information about this, pero ma'am, maraming nagtatanong nito. How much money ba yung nag-generate ng LTAP registrations per year? And sir, saan ginagamit yung amount na yon? So, yung exact na per year, sir, wala akong exact na amount data niyan, sir. Kasi nasa 15, sir. Pero yung sir, yung utilization niya. Utilization yan, sir, is naman, sir, under the law, 20% yan, sir, is ni-require ng batas, sir, for the educational assistance, not only sa PNP, but other LEA. So, meron tayong EFP yan, sir. The 80%, sir, yun na yung
may portion of it sir papunta doon sa operationalization ng maintenance ng which is kagaya na dyan sa mga pag-improve ng mga gamit sir. So portion yan sir and the rest is papunta na sa trust fund na sa government funds. Okay, sige ma'am, maraming salamat po. So at least alam natin na doon napupunta yung natin, yung mga funds ng LTAP registration. Tapos yun nga, may nag-bring up kasi ng comment dito sa audience natin, si Sir Arthur Penn David. Sinabi niya sa akin yung yung PTTFA, bayad na pero yung iba wala pa rin. Naabutan na ng gun ban. Hindi pa nare-release yung PTTFA. So Sir Arthur, wala na yan. I mean, may gun ban tayo, di tayo magre-release ng PTTFA kung may gun ban. So, yun nga, sana nga talaga ma-automate na yung PTTFA yes. para mabilis. Sige po. So, sir, like for example, sir, mag-join ng international competition, mga sport shooters, sir, pwede silang mag-request, sir, ng PTTFA and then exemption sa COMELEC, sir. And then online na po yung application sa COMELEC, sir, hindi na face-to-face na mag-apply nun, sir. Okay, that's nice. Site, sir. Opo, sir. Oh, that's nice. At least hindi katulad ng Great Britain. Sa Great Britain, kailangan pa mag-train ng mga atleta nila sa ibang bansa ng shooting dahil may nabalitaan akong gano'n, may nabasa akong newsletter, news article na gano'n dahil sobrang higpit nila sa mga firearms. I don't know kung gaano katotoo yon, but if it's true, then that's quite a shame. So, at least, mas magaling tayo sa kanila pagdating sa mga sport shooters natin. Alright, so, another question, ma'am. As you can see, recently, nagkaroon tayo ng issue dyan kay Senator Robin Padilla. And the mainstream media's coverage of this has been, how should I say, full of holes. Marami silang mga sinasabing hindi tama, na, di ba yan, nagdadala ng mga mataas, yan na naman tayo, yung high-powered rifles, matataas na kalibre ng baril. Ano po ba, ma'am, yung opinion niyo sa mga ganong klase? Kasi personally, I think that the mainstream media is not really super educated when it comes to our firearms laws. They say a lot of things that are not always accurate and yung paggamit ng mga wrong terminologies gaya ng mga high-powered rifles, dapat it's either semi-auto rifles or Class A light weapon. Ano po ba naman yung mga tingin niyo sa mga ganyan klase? I mean sa mga ganyang klaseng coverage? Kasi I think sa mga gun owners, medyo nakaka-disappoint lang para sa akin as a gun owner na ganun yung ganun yung gamit. Ganun yung verbiage na ginagamit ng mainstream media. I mean, may freedom of speech naman din kasi si Senator Robin Padilla na magpakita ng mga ganong firearm. Sa akin naman din kasi, hindi naman yung coverage sa kanya ng mainstream media, medyo parang loaded. What do you think po ba, ma'am, sa mga ganong klase? Yes, sir. I agree with you, sir. Minsan nga, di ba, sir, may pinapakita allegedly, pero ang napag-usapan nga din namin, sir, sa FEO, sir, at saka sa CSG, meron naman ding, yun na lang tinignan namin na positive side of it, sir. Na, di ba, sir, pinakita din yan na lahat naman to may mga may mga lisensya. Kapal nga nung niya. Yes. Unlike daw noon, na dati daw wala daw siya. Sir, sinabi niya, sir, meron akong LTAP, meron siyang firearm registration, at meron siyang PTC4. So, yun yung din namin, sir, na education sa community, sir, na okay lang maganito, meron kang corresponding na documents. And then, yung pinakita, tinuruan din niya yung kasama niya, nurse, sir, na lawyer, na safety first, yun talaga lang ang positive side of it. Kasi artista din kasi si Senator Robin Padilla. Kumbaga, nag-groom siya, sir, as an artista, sir. So, yun yung namin, sir. Yun na lang ang nakita. Pero nawala na rin, nawala na rin ata, sir, sa YouTube yung, sir. May baka lecturean din siya, sir, o ba, sir. Basta, yun na lang yung nakita namin, sir, na, i-check din namin yung records niya, sir. So far naman, sir, yung mga niya, sir, meron naman siyang ginipo nung paglabas ng presidential directive, sir, na bawal ang Class A light weapon law. Baril niya, sir, ang nakasurrender na Class A light weapon sa opisina ng FEO, sir. Meron din siya mga sinurrender. Okay. Yes, sir. Yung mga So, yun yung namin, sir, nga, tama yung sabi niya, sir, na bagong Robin Padilla na siya as a senator, sir. Na, what? I don't want him to change. He's nice. May explanation ako dyan, Charles. May explanation ako.
Go ahead, Jason. Ano yan? Oh, yeah. Okay, may explanation ako dyan kung bakit ganyan yung perception. Doon na lang tayo mag-focus dun sa perception kasi na pag-usapan na natin yan previously. No? Yung based on figures na sinabi ni Ma'am, no? Yung registered gun owners or guns sa Pilipinas is around 2 million, di ba? And looking at online, ang population ng Philippines is 113.9 million. So, kahit hindi ako magaling sa math, wala pa wala pang 1%. Wala pang 1%, di ba? Ang gun ownership sa Pilipinas or yung barrel. Or, yun, pag-usapan natin yung registered guns. So, siguro, 1%. Kaya ganon. Yan ang sagot ko kung bakit ganon yung perception or ganon yung pag-broadcast ng media. Although, lilinawin ko, no, may nakita rin tayong hindi maganda dun sa pinakita niya. No? Pero, dun sa perception muna tayo mag-usap. Kasi nga, hindi lahat aware, hindi lahat educated sa barrel and gun ownership. Kasi, ang baba Ang baba ng numbers Compared sa, ito, pakita ko. US, lagpas 100% kayo dyan. Ito US, United States population as of 2021, 331 million. Okay? Ang gun owners naman, ang guns, 393 million. So, mas mataas pa sa population. So, we need to pump those numbers up kasi wala pang 1%. So, no wonder na pagka manonood ka ng balita, ipipili sila ng terms or words na nakakatakot kasi hindi nga sanay, hindi educated sa barel. Nakakala nila talaga no? Ang barel para sa akin, pati sa mga gun owners, it's a tool para martilyo, parang kutsilyo, para pag ginamit mo ng tama, walang mamamatay, di ba? Pero pag ginamit mo sa mali, kahit kotse, di ba? May mamamatay. Ano yun? May sinagasaan na yung 9/11, eroplano ginamit, 3,000 ang pinatay. So, nasa gumagamit, nasa intention talaga no? Correct. So, para yun siguro yung nakikita ko kasi masyadong mababa yung registered gun owners sa Pilipinas to the point na syempre, doon na siguro ang yung mga educated sa barel kasi umaattend ng mga seminar yan di ba? Kayo, di ba? Compared sa maraming hindi nakahawak ng barel, naka-attend ng seminar. So, mas madali sila ma-influensya ng mga terms na nakakatakot na, high-powered to, mga ganyan. Oh, yes. Ganyan. And the mainstream media loves it. Pag nagkakaroon sila ng mga ganyan. In terms of perception, that's my take. What about you, Dr. Lawrence? Ano ba tingin mo dito sa issue na to? Dami nating gun owners. Ang problem nga, we have to compare ourselves if we compare ourselves with the population, naku po, wala pa tayong 1%. Wala pa. Yes. Kaya nga, ever since sinasabi ko, nung nasa Progan pa ako, since 1992, tapos nung naging officer nung 1998 hanggang 2010, palagi namin sinasabi, education. Because most of the things that are being fed to the public, especially those who are not gun owners or new gun owners, puro mali-mali Makarinig ka ng, ano ba yung bala mo? Double action. Pagputok, sumasabog sa loob. Parang ganon. Which is a misnomer. Kasi, ang double action does not pertain to the bullet, but to the action of the sa trigger yun, di ba? That's why, yun nga po, tama po yung sinasabi ko po sa inyo noon ever since, tama po itong ginagawa ninyo, itong ginagawa po natin. Mabuti na lang po, andyan po si Colonel Berna, si Ma'am Berna. Absolutely, I appreciate that. Kahit na gabi na, kasi siya yung authority. Yeah. Coming from the people. Ayun lang. Mabait na si Ma'am kasi andyan pumapayag sa mga invitations ninyo, just to educate people. Kasi, like for example, coming from us all, civilians, what is our authority? Diba? Mas maganda na, it's coming from the authority itself, from the PNP, the regulating agency of this matter. Kasi kayo po yung gumagawa ng implementing rules. Sa amin kasi paglabas na ng legislation kayo na yung nag-i-implement So maganda po itong kasi otherwise tulad po ng ginagawa ng media kasi we can of course understand the people from the media either out of ignorance or out of makabenta ng marami o kumbaga sa dyaryo natin.
makakuha ng katutak na views, they will just use terms notwithstanding the fact na yung mga terms pala nila mali-mali na o paso na. Yes. It's either out of ignorance or out of anything else. I don't want lack of education naman. Yes, lack of education. Correct. So, still po, mas maganda rin po yung ganito na meron mga tao na tulad po ninyo, tulad ni na ma'am na nag-educate kasi as far as I've been saying, since 1992, know the law and be safe. yeah. Just to be sure. Mas maganda yung educated ka kasi yung hindi mo alam, nahuli ka pala, hindi mo pala alam, bawal pala yun. And may kasabihan tayo sa batas na na no one excuse from the compliance of the law. Na nasa article 2 ng civil code yun eh. Kaya yun. Okay, tama naman yan. Thankful po ako. Ignorance of the law excuses no one. Yes. Yes. Compliance therewith. Opo. And I agree. Tensya na kayo, medyo napagod lang ako kanina sa interpretation. Kaya medyo late na rin po kanina. Sige, no problem. Saka pwede ako magsingit lang po ng comment. Sure, yung sinabi po ni Member na kanina. Napakaganda po ng interpretation nyo dun sa 2 instances. Although nung nagde-debate po sila, nagdi-discuss nung ganon, napakaganda po nung interpretation nyo doon kasi naalala ko nung nagdi-debate kami doon sa mga bagay-bagay na yan. Iba rin nung kasing namin. Pero yung sa interpretation nyo sa PNP on that particular matter is very liberal and very helpful to gun owners. So, since sa inyo po galing yun, very thankful po kami sa inyo, ma'am, mga gun owners, ma'am. Sa magandang interpretation nyo po sa yung 2 instances na yun na para bago kasi sa amin kasi, strictly speaking, yung nag-expire lang yung registration mo ng baril ngayon o automatic yan the following day. Ano na yan? Illegal possession ka na talaga. If you could construe it strictly. Talaga may illegal possession ka na. Pero ang PNP kasi, napakabait yan, lalo na nung nag-start na mag-oplan katok kayo, ma'am, ang babait ng mga pulis pupunta sa inyo, tapos sasabihin, sir, ganito. O, tutulungan pa kayo, assist pa kayo. So, I have had that opportunity before na kinatok ako ng pulis. Kaya lang, ang medyo lang kasi hindi pa masyado tayong computerized nun. Pinakita ko, buti nga ma'am, meron na tayong sa computer nun, yung sa cellphone. Sabi ko, sir, baka hindi po outdated yung niyo. Mga local presence, ma'am. Hindi pa updated nung time na yan. Yes, ma'am. So, nung pinakita ko, nagpa-xerox ako, pinadala. So, yun lang po yung Pero, napaka-professional, napakabait ng mga pumunta pong pulis nung nagkatuko sila sa bahay namin noon, ma'am. Kasi meron akong 2 expired na lost wanted. Doon sa FEO, meron akong certification of lost wanted. Pero doon sa local precinct namin, walang nakarating. Hindi pa na-reflect sa kanila, sir. Hindi pa ho na-reflect. Pero nung binigyan ko sila ng kopya, nag-thank you pa sila. Sabi na, pasensya na kayo, sir, i-update din namin. Kasi those were the parang birth pangs pa lang noon, birth pains pa ho yun noon. Yung mga early 2013 o 2014 po yun. So, yun po. Thank you po sa ganong situation sa kasi interpretation nyo po. Salamat. Yeah, yun nga. Siguro sa akin, ako okay na rin sa akin yung interpretation kasi at least hindi yung 1 segundo lang na mag-expire yan, tapos marami kang barrel, tapos 1 segundo lang mag-expire. Masyadong yes. Permanently disqualified, nakakaiyak. Perpetually disqualified. Yun. Kasi mahirap yung gano'n. Kasi sa totoo lang, ako, nag-leave ako para asikasuhin yung mga paperwork ko and yung leave namin sa company convertible to cash. So, every time na nag-leave ako para asikasuhin yung mga government paperwork na ganyan, nalalagasan ako. Nababawasan yung yaman mo. Oo, nababawasan yung yaman ko, Oo naman ako. So anyway. Guys, doon sa hindi nakakakilala, si Doc Lawrence, resident lawyer natin yan. Nag-work sa Senate. Okay, okay, tuloy. This is such an exercise in democracy right now. Everyone talking like this. This is so nice. So democratic. And then from time to time, si Ma'am Burns, nagkikita nga kami sa office. Kita kayo. Yes, opo. And in addition, Sir Lawrence, actually, sir, yung buti sir, positive yung nyo sa experience. Yung iba, sir, meron kasi kaming kahit kailangan na namin, sir, doon sa revitalize katok na bigyan pa namin, sir, ng 3 instance na notice. Not only once, bago namin i-revoke siya, sir. Bigyan pa talaga requirements, sir, na 3 notice roll na bago namin
ibig sabihin hindi na talaga siya interesado. Yeah. So yung kasi nagagalit, no? Bakit ilang Naku. beses sir? Opo, sir. Sobrang- Ang bait nyo na nga sa ganun mo kasi nagbigay kasi under the law, if you construe it strictly, expired na talaga yon. Illegal possession ka na, pwede ka nang kasuhan. Yes, If you will sir. follow on paper. Oo, No? if you will follow the law, strictly speaking. Oo. Sir, yun na nga yung ano namin, sir. Mga nagagalit yung iba, sir. Kaya, Kayo nagbibigay pa kayo ng notice, ma'am. yes, sir. Kaya baka magulat din yung iba, sir, na yan, meron kaming policy, yung revitalize na to, MC na dapat talaga magbigay ng tatlong notice PNP, sir, bago siya totally, sir, ma-revoke. Opo, sir. Tama naman po yun. That's a regular procedure, ma'am, than legally. Talaga may notice po. Yes. Pero Ako, pag sa law talaga, yun na. Nakatoka na rin. Hindi kasi yung sa akin naman kasi yung baril ng lolo ko. Pero sinurrender na yon sa pero nung kinatok ako dito, hindi nila yata alam na na-surrender na. So pinakita ko na lang yung paperwork. Humingi naman sila ng copy, tas okay na yon. Tapos nung nag-ano naman ako nung yung sa PVAR ko, pinapalitan ko in-upgrade ko yung upper, yung barrel sinurrender ko na sa sa SAW. SAW naman yung sa akin, ma'am. Supply and Accountability Office. Kasi pag nag-surrender ka ng firearms sa Krami, doon ka papuntahin. So may paperwork din ako doon. Hindi naman well, by law kasi considered na firearms sa atin, ma'am, yung barrel, di ba? Yeah. So kailangan i-surrender ko talaga yung pag hindi ko nagagamitin. Because I cannot technically own sa law natin, firearms in 556. So sinurrender ko yung barrel ko na nag-upgrade ako ng bagong barrel. So, okay naman yun. So, very helpful naman sila. So, yung katok, nung nangyari yun sa amin many years ago, helpful din naman, very polite naman yung kumatok. Binigyan ko nila ng paperwork. Tapos yung sa sound naman, very helpful din. So, confirm naman dyan, the PNP is operating very, very politely sa mga ganyang bagay. And I would say, kung may problema, wala namang problema. So, okay naman. Very helpful. Okay, so sige, next question na tayo. So ma'am, recently, meron na tayo, nakita na rin natin yung yung CSG SOP number 2020-001 to the AFP, PNP and civilian gun owners. Ito yung memo na nagsasabi na bawal na ulit yung Class A light weapon sa personal. I mean, correct me ma'am if I'm wrong, pero yung kasi daming papel nun pero yung pagkaka-interpret ko sa kanya is yung PNP AFP dati, pinayagan noong 2020-01 na CSG SOP memo, pwede silang bumili ng Class A light weapons. Tapos ngayon, hindi na ulit pwede. So, ngayon, ang question ko dito, may effect po ba ito doon sa presidential decree na nagbaban ng pointed bullets, yung 556 at 762? May movement ba tayo doon sa lugar na yon? Isasama ko na rin dito yung tanong ni Dr. Lawrence. Meron na ba tayong development doon sa part na, I mean, does this memo have an effect on that? And is there any movement doon sa pag-lift ng presidential, yung ban na yon on 556 and 762 semi-auto rifles, not Class A light weapons, sa mga civilians? Go ahead, ma'am. Okay, sir. With regard doon sa revocation ng CSG SOP, sir, number 2020-001. Yes, sir, merong pinasa na batas, bagong memo directive yung director ng CSG namin yan, sir. And then, we are waiting, sir, sa approval ni Chief PNP kasi pinasa pa niya doon kay Chief PNP, sir. Sir. Pero with regard, sir, kung merong update tayo doon sa ban ng sale ng 5.56 at saka 7.62 caliber sa civilian, sir. Sa ngayon, sir, bawal pa talaga siya, sir. Wala pang update doon, sir, na lift na yung presidential directives natin, sir. But with the proposed na siguro yun, sir, na may propose kami na final amnesty, sir, dahil hindi yun na implement yung paglabas ng batas ng RA 1059-1, sir. So, meron kaming pinropose, sir, na through executive order, sir, na for the implementation ng Section 43 ng RA 1059, which is the final act. And then, naka-incorporate doon, sir, na those with 5.56 or Class A light weapons, sir, pwede nilang ma-avail yung final amnesty kung i-grant ng ating, sir, presidente, sir.
Basta, i-convert nila, sir, to semi-automatic, sir. Semi-automatic. Opo, sir. So, yun lang. Kumbaga, ito na kasi yung in-address namin, sir, kasi merong presidential directive na ganito. Paano yung pag mag-final amnesty ka? Nag-amnesty nga naman, sir. Gusto mo nang mag-avail ng amnesty. Bawal naman under the presidential directive. Di ba, sir? Bawal naman sa batas. So, yun na lang yung ano namin, sir. Pwede, basta kasi meron naman ding provision ng RA 1059, sa RIRR, sir, ng RA 1059-1, permit pa anong authority pagpalitan niya, sir, is mag-request lang siya ng permit to replace to the office of the Chief FEO, sir, as the delegated authority ni Chief PNP, sir. Nandun yan sa definition of terms, sir, sa ano na permit to the office of the Chief FEO. Except doon sa barrel, slide, and everything. Except, sir, kung meron kang justifiable ground. And since the trigger mechanism is part siya, sir, sa definition, hindi siya kasama sa definition na bawal, and part siya sa definition ng minor parts naman siya, sir. So, pwede siya doon sa permit to. Yes, kasi, go ahead. Kasi marami pong kailangan palitan eh. Sasabihin natin sa AR, you have to replace the trigger mechanism. Lower receiver, tatanggalin yung ano doon, yung disconnector doon sa sear, di ba? May butas 'yon eh. So tatanggalin 'yon. Tapos yung bolt carrier papalitan din 'yon kasi iba yung full auto bolt carrier doon sa semi-auto na bolt carrier. Yeah. So lahat 'yon Yes, okay, sir. Alright. Ewan ko lang doon sa mga AK. Hindi ko lang alam kung paano yung procedure sa AK. Hindi ako gunsmith. 47. Ma'am, question ito. Pag nagkaroon ba ng amnesty, ang mga tao pwedeng bumili ng semi-auto sa gun store at ipa-amnesty yung 556? Hindi din ma-approve pa, sir, ng Chief FEO, sir, yung semi-automatic, sir. Sana payagan yun. Kunyari na wala, yung parang mas nahanap na si pa-amnesty. Kasi the only way na pwede ka magpa-amnesty ngayon is if you are illegally possessing the firearm. Tapos ipapa-amnesty mo siya and then ipapa-convert mo siya to semi-auto. So mas maganda kung makakabili ka na lang sa gun store ng 556 na semi-auto tapos ipa-amnesty mo siya. para mas okay na. Hindi na kami magpo-procure ng mga illegal na ilisko. Although, sa totoo lang, ang dami ko nakikita mga ganun dati nung bata pa ako. Ngayon, wala na. Ngayon, mahirap na ngayon. Meto man yun. Nandiyan na rin si na UDMC. Legal naman ng mga firearms. So, that's good. Okay. Sige, ma'am. So, maraming salamat. That is very good development. So, sige. So, we're just gonna try to wrap it up kasi we're running at 1:12 na. 1 hour and 12 minutes. So, sige, ma'am. So, ito yung mga susunod natin mga questions. From Jason. Sige, Jason, Jason, Ma'am Verna, is bag carry the only legal way to carry? Ayan. Nakabag lahat. Sir, pwede naman yung plastic, basta hindi naman necessary bag. Basta i-conceal lang naman yung instruction. Conceal. Yeah, concealed. Concealed. Yes. So, plastic bag. Kasi di ba, sir, parang ma-intimidate pag makita ng baril, di ba, sir? Kung sa time na nag-schooling ako sa BARM noon, in fairness naman sa BARM ngayon, sa hindi na ganun. Sa BARM, sir, na yung mga baril, sir, talagay dito sa motor while naga-single. No, ako, bago akong talta, parang war zone siya. Talagay dito sa motor. Yun din, sir, siguro, lalo na siguro yung mga civilian. Mga police na nga ako that time, sir, eh. Lalo na siguro yung mga civilian, sir, na makita nila yung mga baril, sir, na hindi sila sana. So, naman yung requirement ng batas, sir, not necessary na bag. Okay. So the keyword is concealed. Yeah, concealed. Yes. So guys, paalala, concealed dapat, tsaka dapat hindi yung printing, hindi magpi-print, no? Kasi parang expose na din yung pag bakat naman, kita naman sa di ba? Sige, ma'am, salamat. Okay yan. So ang susunod, go ahead, ma'am. Na maliit. Hindi naman bag ko nilalagay, sir. I-pouch naman siya. Yeah, iba purse. Yung bodyguard. Parang lagay ko ng cellphone. Pagpasok ko naman sa mall, itaas ko lang, sir. Hindi na tinignan ng gwardiya. May ganun nga eh. Yung may iba dito rin. Maliliit na purse. Yes, sir. Yes, tama. Okay, tama naman. So, pero ma'am, hindi pa rin pwede yung inside the waistband carry, Hindi pa pwede ngayon. Di ba, sir? Yung bulky nga yung iba, sir. Pero kung hindi. Kung malaking bilbil mo,
Gusto naman yung isban, sir, na yung idikit siya, sir. Meron ako niyan dati, yung para siyang sa idikit. Hindi siya makita, sir, kasi nandun din yung baril sa Basta maliliit lang din. Basta maliit lang, ma'am. Wag yung mga 1911 na lalaki nun eh. Sir, yung idikit lang, sir, nasa waist mo. Pero naka naman talaga dikit din yun, sir. Hindi siya mapansin, sir. Meron din kaming kasabihan dito kasi if it's concealed, who will know? Wala naman talaga makakalam pag concealed. Yes, diba? sir. Parang yung intention na wag mo ipaalam. Yes, kaya sir. mo kinukonceal. Kasi kaya gusto magsukbit, yun nga, ang image na parang ang cowboy na, oy, pare, yun nga, mayabang daw. Or pinagamit pang intimidate. Parang yun yata iniiwasan na pang intimidate. I think magandang topic to pag meron na tayong subject matter expert from PTC-FOR. Marami talaga tayong mga very creative questions na pwedeng itanong dyan. So sige, so susunod natin mga tanong, ma'am. Ito, from another question from Jason. What happens pag nag-expire yung LTO mo? I think nasagot na ito ni ma'am kanina, pero another question would be, can you cancel an existing LTAP? Sabihan na, ayoko na. For some reason, somebody turns anti-gun. Ayoko na ng barel, these are evil, ayoko na. So, pwede ba ipa-cancel yung LTAP? Is there a process for that, or do we just have to wait until it expires? Is that an option? Okay. Yes, sir. Like for example, sir, dalawa nga uli yung baril, sir. Dalawa yung papel natin sa FE. Yung LTAP, yun yung license to possess mo, sir. Kung may baril ka, ayaw ko na ng baril ko. Sir. So all you have to do, sir, is under sa existing policy natin, surrender mo lang yung baril mo. Ayoko na ng baril ko. Opo, sir. Opo. So pag nakalagay yan, sinurrender mo, sir, kagaya ng sabi mo, sir, sinurrender ang baril ng father mo, dapat i-reflect doon sa system, sir, na ang term namin yun, sir, is CCSDAF. So confiscated, captured, deposited, abandoned, sir, or forfeited firearm. So yun, sir, dapat naka-reflect doon. Kasi pag nakalagay yung CCSDAF doon, sir, hindi ka nahanapan ng baril, sir. Or pag mag-expire yan later on, hindi ka nahanapan, sir, kasi nakalagay nga dyan CCSDAF, sir, Either sinurrender mo yan, sir, or dineposit mo, sir. Or na-confiscate yan, sir, or abandon. Yan, sir. So, pag ayaw mo na, sir, you just report to the police authorities and mag-seek ka lang, sir, na i-surrender ko na yung baril mo. Pero huwag kang maglakad doon, sir, papunta ng police station, please. You secure the necessary permit kung wala or the permit to transport or you report to the police na ayoko na ng baril ko, kuha ninyo sa bahay. Pupunta sa bahay. Tama. Yun yung tama. Yes. Sige. Sige, so another question. Trivia, yung Charles, trivia lang si example, si Charlize Theron, no? Yung dating boyfriend niya si Sean Penn. Si Charlize Theron, South Africa, sikat na actress, di ba? Anti-gun yan. Nung naging boyfriend niya si Sean Penn, ayaw niya sa baril. Yung mga baril ni Sean Penn, pinatunaw niya. Sinayang. Wow, sayang yun. So, pumayag naman si Sean Penn. Yun yung extreme case. Extreme case. Ako may ganun akong girlfriend, iiwan ko kagad yun. Tapos kaya hindi iiwan, not a chance. No. Yeah. The gun stay. Hindi sila magkakatuluyan. Sige, Ma'am Verna, another question from Jason. Can you use a silencer on a PTC-FOR carry weapon? O sige, magbabakbakan na. Ayaw natin ng maingay. We have to be polite to the guests and to the people around us. We have to keep things quiet. Pwede ba? Sige, pero this is a good question. Can you use a silencer on a PTC-FOR carry weapon? Okay, sir. Or mas magandang itanong natin sa PTC-FOR Secretariat. Yes, sir. Pwede itanong natin yan sa PTC-FOR. Pero under the law, sir, silencer is considered na accessory, sir, of the arm. That will, effect noon, sir, is ma-increase niya yung efficiency ng, sir. At saka, ma-conceal niya yung, sir, di ba, sir? Yung noise. Hearing loss ang yan Hearing loss, Opo, sir. So, yung niyan, sir, is kung mag-request ka ng PTC-FOR, pwede yan siya, sir. Basta meron kang permit doon sa paggamit mo ng compressor. Wow. Okay. That's interesting. As yan, sir, kagaya din yun ng mga laser. Pag built-in yan, sir, hindi mo na kailangan yan. Kasi that is also an, sir, accessory. Accessory. Oo, sir. Related yan, sir.
So with also the suppressor, regulated yan, sir. Kasi sir, pag nahuli ka niyan, sir, merong suppressor yung baril mo, wala kang necessary permit, wala kang authority. So, kung tingnan natin yung provision ng batas, mas heavy yung penalty. Yes, sir. Mas heavy yung penalty. Mas heavy yung penalty. Opo, sir. Compare doon sa nakuha mo. Kaya yun yung mga tanong nila. Ma'am, ano palang consequence? Walang consequence pa ngayon kung hindi kayo mahuli. Regulated pala yan. So, kung may PTC-FOR ka dun sa pistol mo, and then kinabitan mo siya ng silencer, okay lang naman yon, ideally. Tama ba? Mo doon, sir. Sure na, sir. Kung wala kang permit, sir. Pero pag may PTC-FOR ka, pwede naman. Ma'am, pag meron kang PTC-FOR na firearm, na valid naman yung PTC-FOR mo, pwede mong kabitan ng silencer yung PTC-FOR na firearm. Okay lang naman yon. Okay lang naman, sir. Hindi ka mahuuli, sir. Kung wala okay lang. Apo. Basta concealed siya. Basta concealed. Pag concealed naman, okay lang. Huwag mo lang, sir. Hindi ka mahuli, sir. Okay. Hindi sa commission of the crime. Sige. Siyempre, hindi ka naman gagamit ng crime. Gagamit ng crime. Gusto mo lang ng hearing protection for everyone. Yes, sir. Wala problema yun, sir. Okay. Actually, Charles, bali dyan, kaya yung pinaglalaban dito. Kasi, in a self-defense situation daw, wala ka ng time maglagay ng earplug or maghagilap pa ng earmap. Yun ang pinaglalaban yun dito sa US. Hold up ako, no? Kailangan ko hearing protection law. Hearing protection law. Yeah, wala ka ng time. Hindi, kunyari home invasion. Wala ka ng time hagilapin mo pa yung earmap mo or ano. Kaya yung iba, yun yung pinaglalaban ngayon dito. Kasi regulated din ang suppressor dito eh. Na and Jason, dapat, I've heard standard na yan. I've heard, Jason, na gumagawa si Biden dyan ng paraan para daw matanggal yung private sales ng mga firearms. Yeah. Kung ano ang ginagawa niya, kaya... Anong klaseng pauso yan dyan sa US? Tumataas lang high blood. Pero wala tayong ganun dito, ano? Si Dr. Kami may hack kami dyan. Sorry. Just to introduce it, yung practical hack na ginawa namin nung tetring kami sa Marines. Inatanggal lahat yung mga earmuffs sa amin. Pag bumabaril kami, ang tinuro lang sa amin, since 45 yung ginagamit namin, ilalagyan namin tenga namin ng 45, tapos pag bumabaril kami, nakanganga kami. Yung bala. Yung pressure. Yung basyo. Kasi yung pressure, para pag pumasok man, meron kang 2 bala na nakatakip sa tenga mo. Kung may pumasok man na konting pressure, yung pressure nun, hindi sa loob at masisira yung eardrum mo kundi lalabas sa mouth mo. Yun yung hack na ginagawa namin noon. I think it's still applicable up to now. Kasi yung mga sundalo. Ano po, ma'am? Ginagamit din namin sa pag wala kaming dala na hearing protector. Bigla kami napadpa doon sa firing range, shooting range, sir. So yan, ginagamit din namin yun, sir. Bala din. Bala. Yun ang hack na tinuro sa amin sa Marines. I think it's still useful up to now. It's still useful. Hindi, yung 25 may space pa eh. At least yung bala na 45. Space pa yan. Mataba yun eh. Yung 45 usually, yun ang ideal kasi pasok na pasok sa butas ng tenga. I think it's still useful up to this point in time. Pwede pa siguro. Okay. Go ahead, Charles. Alright, sige. So ito yung susunod nating question. This one is from Dr. Lawrence na. So we're just gonna try to wrap things up. So ito, why doesn't yung PTC, siguro mas maganda Dr. Lawrence pag PTC-FOR secretary tayo, pero I'll try to ask you. Yes. Sige, why doesn't the PTC-FOR secretariat issue PTC-FORs for PCCs with 8 inches and below barrels anymore? So pag maliit yung PCC, ayaw na nilang issuehan ng PTC-FOR. Sorry, just to elaborate that. Kasi ang PCC na 8 inches and below or 7 inches and below, 6 inches and below, is classified as pistol. So, pag pistol yan, hindi naman siya Class A weapon. Dati-dati, nung panahon ni Chief PNP Bato, if I can remember it right, ilang beses ako nagpa-PTC for niyan noon, plus yung shotgun ko noon. Tapos recently, nung nagulat na lang ako, parang hindi na sila nag-aalaw na magpa-PTC for ng PCC, even shotgun. Tapos nawala na rin yata yung dati PTC4 with ano pangalan to? PTC4 with PTT na 500 rounds. Kasi madalas ko mag-practice sa Marine Firing Range dati. Nung bumalik ako nung pre-pandemic 2019 na yata or 2018, may time na hindi na inaalaw ng Chief PNP nung time na yon.
ano po kayo yung reason, ma'am? Kasi if you would say na conciliability, may bag naman para doon. Yung bag ko nga Hello Kitty pa para hindi halata. Kasi folded pa yung buttstock nun. Hello Kitty yung bag mo, Dr. Lawrence. Yes, Hello Kitty. Kulay pink pa. Pero hindi halatang hindi halatang PCC yun. Kasi kung i-fold mo yun, 6.5 inches yung barrel, pag pinold mo, maliit lang talaga ang itsura nun. Parang handgun lang. Pero pag nilagay mo sa Hello Kitty, hindi mo nahalata na Hello Kitty. Na ano pala yun? Firearm yun. Sige. Si Ma'am Berna, may sinasabi si Ma'am Berna. Ako, sir, ako ng sir, ng PTC4 ko na card. Una, sir, yung PCC, sir, sa last na gun show, I talked with the PTC4 Secretariat Chief, sir, Police Lieutenant Colonel Kabatingan. Tinanong, yes, ma'am. May nagtanong sa akin yan kasi, ma'am, ganda nga ng tanong sa akin, sir. Di ba, ma'am, para nga yan ginagamit sa mga sport shooter. Di ba, sir, pang shooting competition. Kaya ang ginagawa namin ngayon, ma'am, ano na lang, LL. Ano yung LL, sir? Lakas ng loob. Lakas ng loob. Hindi maganda yun. Yun sabi nila, sir, hindi daw, dati naman nakakuha daw sila. Kaya tinanong ko si PTC4 Secretariat, hindi na daw kayo nagbigay ng PTC4 for PCC na, di ba, yun naman ang ginagamit sa mga ma'am, kinorek na daw nila, sir. Sa ngayon, sir, yung, kasi sa iba-iba kasi yung PTC4 Secretariat. Ngayon daw, sir, nag-i-issue na rin daw sila ng PTC4 for the PCC, sir. And, kinuha ko yung card ko kasi sabi din niya, sir, na paano yung mga shooter, di ba, dati kumukuha daw sila ng 500 rounds na ammunition. Ma'am, pwede na rin. Actually, sir, nagpa-print lang ako ng bago. Meron ako 500 rounds na PTC. Okay. Thank you, ma'am. Basta ang requirement lang daw nila, sir, is for the PCC, kasi ang nakalagay sa batas, sir, na rifle can be used for sport shooting. So, dapat sport shooter ka, sir. Yes. Kakuha ka rin ng 500 rounds, dapat sport shooter kasi. Yun yung requirement nila, sir. So, yun yung isa sa magandang. So, pwede na po. Apo, sir. Alright. Thank you for that information, ma'am. Thank you. Kasi yan, ma'am, sorry, kaya ko nasabi yan, parang nagbabari din yan, decision na yan, o yung patakaran na yan, depende kung sino yung chief PNP na nakaupo. Apo, yun lang sir. nakita ko po, ma'am. Apo, sir. Kasi hindi yan nakadelegate kayo. Yun yung sabi ko, sir, na hindi siya sa FPO. Sa PNP yan siya, sir, na sir, na office. Yes, ma'am. Thank you for that beautiful good news, ma'am. Outstanding. That is very good news. Very, very pro-gun. Excellent news. Okay na tayo. Ay, ba't nawala si ma'am? Wala si ma'am sandali. So anyway, while we're waiting for them to come back online. All right. So yan, so very, very good news. That's really nice. Okay yon. Although, ako personally, para sa akin, naging issue yan. Tsaka ang problema rin natin kasi dito, maraming mga hindi accurate na information yung kumakalat sa mga various gun groups. Bawal daw yung ganito, bawal daw yung ganyan. Yeah. Lahat na lang bawal. And it's very nice na magkaroon tayo ng ganitong venue to get the side din ng PNP FEO. Ano talaga yung legal. Please get it from the source. Yes, sir. At saka, i-take advantage nila, sir, every caravan. Ang galing ng PTC4 Secretariat natin ngayon, sir, kasi very diligent sila, sir, na nag-participate ng caravan and then nag-accept ng application doon, sir, and pinaprocess nila, sir, yung sir. Yun yung nakita namin sa bago na PTC4 Secretariat natin ngayon, sir. So, kung may marinig kayo na caravan, sir, kadalasan yan, sir, andyan yan sila. Okay, thank you very much, ma'am. Thank you. All right, that's good. At least medyo mas, maybe in the future I can consider getting a PTC FOR kasi marami lang akong pinagkagagastusan ngayon, pero that's very good news. That's very favorable sa mga gun owners na pwede na ulit yung mga PCCs. Because dati, I'm pretty sure nakita ko dati hindi pwede yung PCCs. Pero ngayon pwede na pala ulit. So that's nice. All right, so sige. So, ma'am, another question. Dr. Lawrence, I think nasagot na to kanina, pero ma'am, yung amnesty program, nilalakad na ngayon, yung sa PNP. Just a recap. Yes, sir. Wala pa tayong date. Wala pa, sir. Papunta na, sir, sa office ni PNP, sir. No, pagpas na sa office namin, pumunta na rin kay CSG, na-approve na ng director CSG namin. So, papunta na, sir, kay Chief PNP, sir. Naka-attach na rin yung proposed executive order, sir, na pinopose natin, sir, sa Office of the President, sir. Oh, that's nice. That's nice. Tsaka sana ma-lift na rin yung ban doon sa 556 and 762. Yes, sir. Oh, yan.
Tsaka ma'am, sana po, wag bukas pag in-announce, wag yung bukas na kaagad yung amnesty. Ano? Kasi ma'am, I mean, I can imagine, if I'm a pro-gun dad at may 4 akong anak, kailangan ko munang sabihin sa kanila na hindi muna kayo mag-aaral para makabili ako ng 556 at 762 para mapa-amnesty ko, right? I mean, we have to take dapat may advantage heads of up. the amnesty. May heads up. Yes. That may heads up. Sabi ko muna sa asawa na wala muna tayong grocery for 2 months, di ba? Or maybe 3 months na lang, 3 months per quarter para pagbigyan nyo na ako, pangarap ko to, it's time, di ba? The time has come to make sacrifices for the greater good. So yeah, so napakasaya yan. That's good news. I hope we can get that coming, and sana nga yung payagan yung ulit yung 556 and 762 semi-auto rifles, and yung sa amnesty malaking tulong na. So sige. So I think Dr. Lawrence sasagot na yung updates on lifting on the ban of sale of guns and 556 and 762. Ma'am, pinag-uusapan na po ito, ma'am, di ba? So yes. Yeah, so there's something in the works na rin. No date yet, no promises, no nothing, pero at least we're seeing movement. Okay. So yeah. All right. So I think that's all of the questions. Yes. I think pwede na kung gusto natin habol yung mga nasa audience dito, si Sir Arthur Pen. Sir Arthur, ewan ko lang kung try natin. Ma'am, yung threat assessment po ba sa private employee, may balak ba daw? I mean, is that or PTC-FOR yung mas magandang sumagot dito? Yeah, dun yan. Is there, may plano ba na i-remove yung requirement ng threat assessment na yan? Wala pa at the moment. Sir, nasa provision kasi yan ng batas. Nasa law. Sa batas, okay. Sige, so kailangan ng threat assessment. Minimum requirements for the application ng PTC-4. Except dun sa amendment ng RA 11 ng 1015-1, sir, the RA 11766, yung in-amend niya yung Section 7 at Section 19. Section 7. PTC-4, sir, may 10 sinabi ko, sir, na exempted for the threat assessment because they are considered by the law na they are in endangered, sir, na yung 10 accountant, cashier, professionals, yung sinabi ko, sir, na 10, sir. Law enforcement. PRC license. Lawyers, yes, sir. Exempted sila doon, sir. Businessmen, opo, sir. So, hindi nakasama yung private, sir. So, they need to secure the threat assessment, sir, sa local police. And one last question kay TS Arcangheles. Sir, ma'am, regarding po sa gun ban election period po, ma'am, sir, civilian and MAP po, ask ko lang sa policy during gun ban exemption. So, pag kukuha ng gun ban exemption, sa COMELEC to, ma'am, di ba? Yes. Yung certificate of exemption. Yes, sir. Sa COMELEC yan siya, sir. Pero supporting document nun, sir, is yung LTAP nila, sir, valid na firearm registration. Dapat hindi mag-expire within the period ng gun ban. Ng gun ban. Correct. Sir. Kung private individual, so pwede exempted sila. Dapat may PTC-4 sila, sir. Okay. Alright. So that's it. That's all of the questions. Very helpful, Ma'am Verna Kabuhat. So we look forward to a part 4 a few months from now, hopefully. Marami na nangyari ulit. Yes, sir. Kita na sana yan, sir. Next so I'll be more than happy to spread this video sa mga various gun groups sa Philippines. Last words. Alright. Last words. So, ma'am, last words po. We can start with you. So maraming salamat po. May announcement kayo. Yes, sir. We have sa Chief FE namin, sir, Police Brigadier General Paul Lucas, sir. Every day, sir, nag-innovate naman kami, sir. Tapos, tama din parating sa amin yung mga concern. Nagulat ako dun, sabi mo, sir, na PTT 1 month, hindi pa daw nabigyan ng off. Alarming naman yun, sir. Pero we will address that. So, hindi kami maka-action, sir, kung wala din kaming feedback. So, andito din kami, sir. Thank you sa opportunity din sa inyo, sir, na parating din namin sa stakeholders yung mga programs and initiative or endeavor namin sa FEO, sir, through the supervision of our Civil Security Group Director, sir, si Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., sir. Ang dami din niyang innovation sa CSG, sir, and then sa FEO, sir. And then, doon naman sa mga stakeholders natin, kami sa FEO, ministerial lang po yung function namin. Kung ano yung nasa batas, ini-implement lang namin. Para hindi kayo magka-problema, sir, ma'am, sumunod lang po tayo sa batas. Kung narinig nyo, sir, meron tayong 377 ngayon, sir, na ni-revoke na LTAP or license on and possess firearm. It's because, sir, hindi sila nabagsak sila sa neuro exam, lumapit sila sa
Hindi pa namin na-identify sinong nilapitan, binabago yung sir, result, which is under database na tayo ngayon, online na tayo magpa-concede, magpadala doon sa mga sabi, kaya namin yan with officer, hindi na po yan pwede sa digitalize. Pero yun na nga sir, inayos natin na yung processes and then sumunod lang din kami sa batas. Yun lang yung ginagawa namin dito sa F. Thank you so much. Excellent. Thank you po, ma'am. Thank you po. Very helpful. Please send our regards to yung PNP FEO Chief, Paul Kenneth Lucas, and the Chief of PNP then if you come across them by the hallway. Maraming salamat po. Very helpful. Doc Lawrence. Sige. Well, as usual po, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagtanong kay ma'am. At the same time, mag-express din ng opinion saka examples po from the past. Sana po, tuloy-tuloy po itong engagement po natin kina Ma'am Berna, kay Colonel Kabuhat. Para nang sa ganun, talagang maipakita sa tao na andyan ang PNP, palagi tumutulong yan, as helpful as ever. Kasi ang maganda kasi niyan straight from them na mismo yung mga sagot ng mga tanong po natin. Yes. Coming from us civilians, coming from people who are concerned on this particular matter. At the same time, hindi na po hearsay. Yeah. Kasi yung opinion po natin, hearsay po yan. We do not have direct authority saying things. It will remain as always as opinions. But if it will be coming from the PNP, to the representative, tulad po kay Colonel Kabuhat, that is an authoritative statement na sila na yung nagsasabi, yung mga tao, maniniwala na, talagang yun nga talaga. And we have to follow the law. And we have seen through our experiences din na napakalaki ng ginagawa ngayon ng PNP para mag-educate. Totoo po yung sinabi ni ma'am, from time to time, andyan yung caravan. Kahit saan pumuntang expo, kahit saan pumuntang gun show, kahit saan pumuntang activities ng natin mga civilians sa kanila mga nasa government, andyan palagi ang PNP. Mabuti nga po ngayon at nasabi rin ni Ma'am Berna na pati yung PTC4 kasama na rin kasi ma'am, as per my last experience, nandyan na yung PTC4 unlike before na puro FEO lang po ma'am yun nandyan. So it's very very nice to know and very nice to see that people from the PNP are really helping us a lot, gun owners. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Charles? All right, maraming salamat. So first off, ma'am, again, I would like to thank you. I cannot thank you enough. On behalf of the Philippine Ricochet Line community, so na tayo, 10,400 strong na. Marami pong salamat sa contributions nyo in spreading the correct information and truth about gun ownership dito sa Philippines. One of the challenges kasi natin dito is maraming misinformation yung kumakalat, may kanya-kanyang opinion. We need to get it from the source kasi diyan tayo pwedeng magka-problema diyan kung may nagsabi ng ganito, hearsay, pinaniwalaan ni ganyan, tapos yung pala mali. O yan, nasabit sa batas. So we want to do that and we want to give our viewers, Philippine gun owners, the best information possible when making decisions about their firearms. So importante yun. So this would not be possible without your contribution. And for that, I thank you. And I would also like to thank yung lahat ng mga manonood natin ngayon sa ating live stream. Sa mga questions nyo, lahat ito ay nakakatulong. And the internet never forgets. Kakala to sa internet. And at least meron na tayong record na kung ano ba yung tama. So, yon. Maraming salamat po ulit and salamat din on behalf of Philippine Ricochet Line. Okay, my turn, no? Maraming salamat sa guest natin, Ma'am Berna. Ilang beses na natin siya na-guest pero na-amaze ako kasi very knowledgeable talaga siya and very pleasant kausap, no? Talagang hindi ka maiyang mag-approach. Parang kahit malayo ako, no? Yun yung vibe na nakukuha ko kay Ma'am. And kami ni Charles, pag nagbibigay kami ng opinion namin, personal opinion lang yon as a civilian gun owner, no? Pero pag si Doc Lawrence, syempre, by law, no? Nasa batas. And it's a good thing na may kasama tayo na representative ng implementing agency. So talagang
kompleto, no? Yung discussion natin for today. And marami na ako natutunan today, no? Maraming mga bago sinabi si Ma'am ngayon. And hopefully, yung makakapanood dito, lalo-lalo sa replay, no? Tandaan niyo yung mga particulars na na-mention, mga updates, no? And yung the call to renew your registration kasi nakaka-alarm din yung mga expired and yung mga expired na registrations and licenses. So, as always, kaya natin ito ginagawa is for education para sa mga kababayan natin, no? Kung kami minsan nagbibigay kami ng opinion ni Charles as a civilian para mapabuti yung gun laws or gun privileges sa Pilipinas, no? As of today, no, or for the meantime, kung ano yung nasa batas, we should always follow the law. Sabi nga, the law is harsh but it is the law. No, hindi natin ina-advocate na lumampas tayo diyan or sumobra or whatever, no. So with that, tatapusin na natin 'to, no. Abangan niyo na lang yung susunod nating episode. Thank you everybody. Thank you. Bye. Thank you Jason for setting this up. Much appreciated. Thank you. Bye-bye.